Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. Ang ating pong pag-uusapan dito ay ang paglilinis ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang gobyerno, na talaga naman po intensive ang cleaning at pagpaparusa, pagpapatanggal sa trabaho ng mga kurakot sa gobyerno. At isa po sa mga gagawa po ng paglilinis sa gobyerno ay etong si Trade Secretary Cristina Roque. Na siya po ang ating DTI Secretary, at sabi nga po niya siya po ang nag-supervise na ngayon ng Construction Industry Association of the Philippines to restore integrity and transparency amid allegation of irregularities in contractor accreditation. Ayan. So, sinabi po nitong in a statement on Wednesday, Roque said CIAP and its implementing boards, including the Philippine Contractors Accreditation Board, will be placed under her direct supervision. Ayan, at ang sabi nga po niya, placing them under my direct supervision will ensure that order, transparency, and accountability is restored with these agencies. Ayan, ang ganda, ang galing ng niya ni Secretary Roque. At full transparency and cooperation are mandatory, and those who breach that trust and mandate entrusted to us will be held accountable. Ayan. So, congrats po kaya Ma'am Cristina Roque sa kanyang kumbaga paghawak mga panibagong obligasyon, at tingin ko hindi po siya ilalagay diyan, hindi po siya ipupwesto diyan kung hindi po niya kaya tong gampanan, kung hindi po siya magaling sa kanyang kumbaga liderato, sa kanyang profesyon, 'di ba? At yan po tingin ko siya po ay pinagkakatiwalaan ng ating Pangulo dahil nga po DTI yun. Ako, napaka-importanting sangay ng gobyerno yan. Kaya lang ito po ang kumbaga may problema. May problema po sa pamumuno ni DTI Secretary Cristina Roque. Kasi po naalala nyo po ba yung magaling na player dati ng PBA, si Dino Aldeguer? Ito po ay kanyang kapatid. At ito po excuse me po. At ito po nga si Dino Aldeguer, nangongontrata daw po ito nang wala pong license. Ito po nga si Dino Aldeguer, meron po itong kumbaga decided case na, tinakbo niya po yung pera sa kontrata, at finish or not finish na to, talagang siya po ay nahatulan na. Ito po yung post ng Bilyonaryo News Channel. Ayan, ayan, babasahin natin Ito'y parang blind item. Sabi po dito, once the dashing ace of the De La Salle University Green Archers and later a crowd favorite in the PBA and MBA, this former hardcourt heartthrob swapped his jersey for a contractor's hat. Kumbaga mas pinili niya ang maging contractor. Tingin ko talaga kahit naman sino pipiliin po ang maging contractor kaysa maging PBA player o NBA player, dahil nakita naman natin kung gaano po kalaki ang pera na kaya mong kitain sa pagiging contractor. At ito po, sabi po dito, but his toughest games these days aren't on the court, they're in court. Sa korte, hindi po sa court ng basketball court, kung hindi sa korte. Babler said DA landed a lucrative contract to build commercial space and dormitories, collected a hefty sum and then nothing. Nako, parang ginosting po pala, hindi po ginawa. Ito nga commercial space at dormitories na kinuha niyang kontrata,
siya ang gagawa, aba hindi po pala tinapos. Diba? Hindi tinapos, parang ghost project ng DPWH. Na itong proyekto hindi po ginawa. Nako, mala DPWH nga. Ito contractor parang Diskaya. Oo, parang ano ba 'yan, yung Wawaw. DA didn't deliver in the clutch, forcing the frustrated developer to take the dispute to arbitration. In 2024, the Construction Industry Arbitration Commission ruled he was in breach of contract and ordered him to return millions in reimbursements and damages. True to his never surrender spirit, DA fought the decision all the way to the Supreme Court, only to lose with finality a few months ago. So eto nga si DA, yun nga po, si Dino Aldeguer, at inoobliga po siya na magbayad at ibalik ang mga pera na kanyang na reimburse, binayad sa kanya. Aba, hindi po tama 'yon, di ba? Dapat po pagbayarin, di ba? Kung gano'n naman na mayroon na pong desisyon ng korte, bayaran po niya, ibalik niya, di ba? Ba't ka mangungontrata? Mangunguha ka ng pera, tatanggap ka ng pera, tapos wala ka namang lisensya, di ba? Total naman, meron siyang kapatid na nasa gobyerno, tingin ko kayang-kaya naman sigurong kumuha ng lisensya para sa kanyang construction firm na gagawa ng mga ganitong proyekto, di ba? Meron po siguro talagang gano'n na mga tao na mas pinipili po na dumaan sa malusak na daan kaysa po sa maayos na mga proseso, di ba? So ngayon po isang hamon ito para kay Cristina Roque, actually Cristina Aldeguer Roque, yun po ang kanyang pangalan. Hamon sa kanya ito dahil mismong kapatid po niya ang nasa hot water o nalagay po sa alanganin. Ito po actually, ito pong post na ito ng Bilyonaryo News Channel, matagal na po ito. Medyo matagal na to August 15. Ano na ngayon? 'Di ba? September 25 na. Isang buwan na pala. 'Di ba? So sana po Ma'am Cristina Roque, masilip niyo po ito. Kapatid niyo po ito kasiraan po ninyo to, kasiraan po ng inyong apelyido, kasiraan ng inyong pamilya. 'Di ba? Ikaw po ay nagtatrabaho sa gobyerno pero ang inyo pong kapatid na dating PBA player at Lasal star in full court legal press over multi-million no-work construction deals. So ito po'y pang-go-ghosting. Akala ko mga contractor lang ng DPWH ang nang-go-ghost. Hindi pala Diskaya, kasi sabi ng Diskaya wala daw silang ghost project. Meron naman silang nakita natin sa balita kaya Secretary Beans, wala nga silang ghost project, pero meron silang 2022 completed, pero nito lamang last week ginagawa. So wala ngang ghost project kasi ginawa na nung nabuking. Okay, ito. Kaya ito nga si Dino Aldeguer, ano na kaya nangyari dito, 'di ba? Sana ay makita natin kung meron ba talagang aksyon ng ating DTI secretary dito, dahil kapatid niya po ito, 'di ba? Hindi pwedeng sabihin na na hiwalay ito sa kanyang kumbaga trabaho. Kapatid po niya, syempre ikay nasa gobyerno, parang ang dating nito kinukonsinte. At kaya malakas ang loob ni Dino Aldeguer na gumawa ng mga ganitong bagay, mang-ghosting, dahil siya po ay merong kapatid na DTI secretary. Sana po Ma'am Cristina Roque, maayos po ito ng inyong kapatid. So maraming salamat po sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first, salamat po.